Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at gusto kong i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay makikiramay, kikirot at aasa kasama ng mga tauhan sa kwentong ito. Sa isang makipot na eskinita sa Tondo, Maynila, naroon ang isang lumang paupahan na tila araw-araw nang nakikipaglaban sa init, alikabok, at pagod ng mga nakatira roon. Ang dingding ay manipis, ang bubong ay kalawangin, at kapag umuulan, kailangang maglagay ng batya at timba sa iba't ibang sulok para saluhin ng tumutulong tubig. Sa pangatlong pinto sa kaliwa, doon nakatira si Yandro Velez, 26 na taong gulang, payat, moreno, at laging may bakas ng puyat sa ilalim ng mga mata. Pero kahit ganoon ang itsura niya, ang mga mata ni Yandro ay hindi kailanman nawalan ng init. Tahimik siya, bihirang magreklamo, at sanay ngumiti kahit kapos na ang buhay. 5:00 pa lang ng umaga nang magising siya sa paulit-ulit na pag-ubo ng kanyang ina. "Anak," mahinang tawag ni Salve mula sa banig sa may sulok. "Pasensya ka na, nagising ka na naman." Agad bumangon si Yandro mula sa kanyang hinihigaan na manipis na kutsyon. Lumapit siya sa ina at inabot ang baso ng tubig na nasa tabi nito. "Ma, huwag na ho kayong mag-sorry. Eto, inom muna kayo." Si Salve Velez ay dating matibay na babae. Sa loob ng maraming taon, naglabas siya ng damit ng ibang tao para lamang maitawid ang pang-araw-araw nila noon. Ngunit nang lumala ang rayuma at humina ang baga niya dahil sa matagal na pagbabad sa malamig na tubig at detergent, unti-unti ring nanghina ang katawan niya. Ngayon, kahit pag-upo ng matagal ay hirap na siya. Sa kabilang banig, mahimbing pang natutulog si Miren, ang bunsong kapatid ni Yandro. 16 na taong gulang pa lamang ito, ngunit madalas ding mamutla dahil sa hika. Minsan ay napuputol ang pasok nito sa eskwelahan kapag inaatake. Tahimik na tumayo si Yandro at nagtimpla ng kape. Iyon bang kape na mas maraming tubig kaysa mismong lasa? Nilagyan niya rin ng kaunting asukal ang isang baso para kay Salve. Habang abala siya, namatingin siya sa dingding kung saan nakasabit ang isang lumang litrato ng kanyang ama na si Rogelio. Nakauniporme ito roon bilang construction worker, nakangiti habang may buhat na helmet sa isang kamay. Bata pa si Yano nang namatay ang ama niya. Nahulog ito noon sa mataas na gusali habang nagtatrabaho. Mula noon, parang tuloy-tuloy nang naging paakyatang hirap sa buhay nila. Hindi lang dahil nawala ang haligi ng tahanan, kundi dahil simula noon ay si Yandro na ang kusang pumalit sa mga bigat na hindi dapat pasan ng isang binatilyo. 14 pa lang siya noon nang mag-umpisa siyang magbuhat sa palengke tuwing madaling araw. Pagkatapos niyon, tatakbo siya papuntang paaralan. Minsan hindi na siya nakakapag-almusal. Minsan, sa klase na siya nakakatulog. Hanggang sa isang araw, tuluyan na siyang huminto sa pag-aaral nang sabay na magkasakit ang ina niya at si Miren. "Kuya." Napalingon siya. Gising na pala si Miren at nakaupo na ito habang hinihimas ang dibdib. "May atake ba?" Mabilis na tanong ni Yandro. Umiling ang dalagita. "Wala naman. Medyo mabigat lang. Huwag kang kabahan." Lumapit siya dito at hinaplos ang buhok. "Sabihin mo agad ha, huwag mong titiisin." "Kuya," mahinang sabi ni Miren, "may bayad na pala sa school para sa project sa Friday." Saglit na natigilan si Yandro pero pinilit niyang ngumiti. "Magkano?" "200 lang naman." 200. Sa iba, barya lang yon, pero para kay Yandro, katumbas na yon ng isang araw na pamasahe at kalahating linggong pang-ulam kung pagtitiyagaan. "Okay," sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. "Mabibigyan kita." Hindi na nagsalita si Miren. Sanay na rin itong marinig ang pangakong iyon at sanay din itong makitang ginagawa ng kuya niya ang lahat para mapanindigan iyon.
Paglabas ni Yandro sa eskinita, sinalubong siya ng amoy ng nilulutong tuyo, usok ng jeep, at ingay ng mga batang naglalanok kahit maaga pa. Dumiretso siya sa maliit na tindahan ni Aling Senyang, masungit magsalita ngulit mabuting balo na madalas magpahiram sa kanya ng bigos o delata kapag gipit na sila. "Oh, Yandro," Bungad ni Aling Senyang habang nag-aayos ng paninda. "Late ka ngayon ha?" "Napuyat lang po kay mama," sagot niya. "Kamusta naman si Salve?" "Ganun pa rin po. Sasamahan ko sana sa health center ulit pag may naipon." Naglabas ng mahabang buntong hiningaan matanda. "Kawawa kayong mag-iina. Eto, dalhin mo itong 2 pandesal. Kagabi pa to pero pwede pa naman." "Aling Senyang, nakakahiya naman." "Tumigil ka. Kung ayaw mo, ikukuha ko sa pusa." Napangiti si Yandro. "Salamat po." Mula roon, tumuloy siya sa trabaho niya bilang helper sa isang maliit na bodega ng school at office supplies. Hindi malaki ang kita roon pero mas maayos kaysa sa pagiging pahinante na minsan ay inabot pa siya ng hating gabi sa kalsada. Ang may-ari ng bodega ay si Mang Hodek, isang lalaking mabilis uminit ang ulo pero marunong magpasahod sa oras. Habang nagbubuhat si Yandro ng mga kahon ng bond paper, may biglang sumulpot mula sa likod niya at pumitik sa kanyang balikat. "Hoy, bayani!" Tawang sabi ng kaibigan niyang si Brixon Dalisay. Si Brixon dahil kabaliktaran niya sa maraming bagay, madaldal, palabiro, at laging parang may baong kwento kahit gutom na. Pero sa kabila ng pagiging magaan nito, isa ito sa iilang taong tunay na nakakaalam ng kabuuan ng mga pinagdadaanan ni Yandro. "Anong bayani?" kunot noong tanong ni Yandro. Ikaw, buhat dito, buhat doon, tapos tagapagligtas pa ng pamilya. Baka mamaya pati problema ko buhatin mo na rin." "Huwag mong subukan. Mabigat yang mukha mo." Napahalakhak si Brixon. "Ayan, marunong ka pa palang magbiro. Akala ko naiwan mo na yan nung high school." Natigilan si Yandro sa huling sinabi nito. High school, isang simpleng salita pero maraming iniwang panghihinayang. Napansin iyon ni Brixon kaya agad siyang bumawi. "Pre, seryoso, nag-open ulit yung ALS program sa kabilang barangay. Baka gusto mong subukan." "Hindi ko na kaya yan." "Kaya mo, ikaw pa. Ikaw nga yung ipong kahit walang tulog, tama pa rin magsukli." Ngumiti si Yandro pero malungkot. "Sa ngayon, mas kailangan kong isiping gamot ni mama at project ni Miren. Lagi na lang iba ang inuuna mo." "Wala akong choice." Tahimik sandali si Brixon bago nagsalita. "Meron, ayaw mo lang isipin." Hindi na sumagot si Yandro. Dahil totoo naman, minsan naiisip din niyang, paano kaya kung pinili niyang maging makasarili kahit minsan? Paano kaya kung itinuloy niya ang pag-aaral? Kung iniwan niya ang lahat at naghanap ng ibang buhay? Pero sa tuwing sumasagi iyon sa isip niya, palaging bumabalik ang larawan ng inan niyang namumutla sa ubo at ng kapatid niyang humahabol ng hininga sa madaling araw. Sa kabilang bahagi ng lungsod, may isa namang mundong malayo sa kanyang ginagalawan. Sa isang malawak at malamig na mansyon sa Corinthian Heights, nakaupo sa harap ng mahabang hapagkainan si Celestine Vergara Llorca. Nasa harap niya ang tablet na puno ng financial reports. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. "Ma'am," magalang na sabi ni Marnix ang kanyang driver, "narito na po si Attorney Llora." "Papasok," maikling sagot niya. Pumasok si Attorney Llora Sarmiento, isang babaeng elegante manamit at matalim ang pananalita. "Celestine, may draft na ako ng acquisition papers para sa North Harbor property." "Good. Pero kailangan mo ring pirmahan ang request ng Foundation Board. Gusto nilang dagdagan mo ang budget para sa elder care outreach." Hindi agad sumagot si Celestine. Sa halip ay ibinaba niya ang tablet at tumingin sa malawak na bintana. Madaling magbigay ng pera. Mas mahirap tiyaking hindi inaabuso ang kabaitan. Bago pa makasagot si Llora, bumuas ang isa pang pinto at lumabas mula roon ang matandang si Doña Izelra Vergara. Kahit may edad na ito, may tikas pa rin sa tindig at kakaibang kinang sa mga mata. Hindi lahat ng tao ay abusado, Celestine. May mga taong marunong pa ring gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Bahagyang tumigas ang panga ng bilyonarya. At ilang beses na ba tayong niloko ng ganyang muka, Mama? Hindi dahil niloko ka noon, sarado ka na habang buhay.
Tahimik si Leora. Sanay na siya sa ganitong palitan ng mag-ina. Si Celestine ay naging malamig at kontrolado matapos siyang iwan ng dating fiancé at nakawan ng dati niyang business partner. Simula noon, naging sukatan na niya ng tao ang pakinabang at record. Samantalang si Doña Izelda naman ay nananatiling naniniwalang may kabutihan pa rin sa mga ordinaryong tao. Maya-maya, pumasok si Vauro Gantala, senior executive ng kumpanya. Makinis ang buhok, mamahali ng relo, at palaging may ngiting parang may tinatago. "Good afternoon, Miss Llorca," sabi niya. "Ready na po ang presentation para sa investors. Later," sagot ni Celestine. Napatingin si Vauro kay Doña Izelda. "Ma'am Izelda, hindi ba't napapagod na po kayo sa paglabas-labas? Delikado po sa inyo." Ngumiti ng manipis ang matanda. Ang tunay na delikado, Vauro, ay yung mga taon mukha lang maayos. Bahagyang nag-iba ang kulay ng mukha ng lalaki, pero agad din niya iyong natakpan ng pilit na ngiti. Kinagabihan, habang pabalik si Yandro sa paupahan nila dala ang maliit na supot ng gamot na inutang pa niya sa butika, nadaanan niya ang mga batang naglalaro sa kalsada. Huminto siya nang makita ang isang batang lalaki na nakayapak at marumi ang damit. "Kuya, akin na lang po yung karton?" tanong ng bata. Tiningnan niya ang kartong dala niya mula sa bodega. "Para saan?" "Gagawin pong higaan ng bunso namin." Ibinigay iyon ni Yandro ng walang pag-aalinlangan. "Oh, ingatan mo." "Salamat po, kuya." Nagpatuloy siya sa paglalakad habang sa likod niya ay may ngiting nakasilip sa labi ng batang iyon. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang nakatitig si Salve sa lumang litrato ng asawa nito. "Ma!" tawag niya. "Yandro?" mahinang sabi ng ina. "Pagod ka na naman." "Okay lang yon." "Hindi okay, anak. Matagal na kitang pinapanood. Parang nakalimutan mo ng mabuhay para sa sarili mo." Umupo si Yandro sa tabi niya. "Buhay ko naman kayo." Napapikit si Salve dahil sa kirot ng narinig. "Ayoko ng ganyang buhay para sa'yo." "Ma, wag na ho nating pag-usapan." "Hindi, makinig ka." Nanginilid ang luha nito. "Hindi habang buhay bata si Miren. Hindi habang buhay may lakas ka. Darating ang araw na ikaw naman ang mangangailangan. Sana sa araw na yon, may magmalasakit din sa'yo." Natahimik si Yandro. Hindi dahil wala siyang isasagot, kundi dahil malalim sa puso niya, iyon din ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Kapag dumating ang araw na siya naman ang mapagod, may sasalo kaya sa kanya? Sa labas ng paupahan, humuni ang hangin at sumingit sa mga sirang yero sa bubong. Sa loob ng maliit nilang silid, may 3 taong patuloy na kumakapit sa isa't isa kahit halos maubos na ang kaya nilang ibigay. At sa kabilang dulo ng lungsod, isang matandang babae ang lihim na naghahanda para muling lumabas ng bahay sa mga susunod na araw, habang ang anak niyang bilyonarya ay hindi pa alam na malapit ng may mangyayaring babasag sa pader sa paligid ng kanyang puso. Samantala, si Yandro, ang binatang lumaking sanay magpigil, magsakripisyo at magpatawad, ay wala pang kamalay-malay na isang simpleng araw ng pagod at awa ay magiging simula ng pagbabago, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa maraming buhay na kalaunan ay madadamay sa kabutihang dala ng sanyang puso. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang sabihin na sana ay samahan mo pa rin ako hanggang dulo. At i-comment mo rin kung anong oras mo ito pinapanood at kung anong parte na ang pinakatinamaan ka sa buhay ni Yandro. Minsan kasi, ang mga pinakatahimik na tao pa ang may pinakamabibigat na laban na pasan sa araw-araw. Pagkatapos ng gabing iyon, mas mabigat ang gising ni Yandro kinaumagahan. Hindi pa man siya nakakatayo mula sa manipis na kutsyon, ay narinig na niya ang pag-ubo ng ina niyang si Salve sa sulok ng kanilang maliit na inuupahan. Pumutok na naman ang umaga sa tondo na parang walang pakialam sa hirap ng mga tao. Mula sa sirang bintana, pumapasok ang maingay na busina ng jeep, sigaw ng tinderang nagbebenta ng pandesal at alinsangan ng panibagong araw na kailangan na namang pagtiisan. Tumayo si Yandro at lumapit agad sa ina. "Ma, eto tubig." Malumani niyang sabi. Tinanggap iyon ni Salve pero napansin niya agad ang bakas ng pagod sa mukha ng anak. "Ikaw na naman ang puyat, anak. Hindi ka na halos ang papahinga." "Okay lang ho ako."
Yan lagi mong sagot, mahinang sagot ng ina. Parang wala ka ng ibang salitang alam. Ngumiti lang si Yandro pero hindi sumagot. Alam niyang kapag binuksan pa niya ang usapan, baka mahalata ng ina niya na halos wala na silang natitirang pera. Ang 4 na pirasong barya at 2 gusot na daan sa bulsa niya ay nakalaan na sa napakaraming bagay. Gamot ni Salve, project ni Miren, pamasahe niya at kaunting pagkain para sa hapunan. Hindi iyon sapat. Pero kailan ba naging sapat ang meron siya? Maya-maya ay nagising na rin si Miren. Hinawakan nito ang dibdib habang dahan-dahang umuupo. Miren? Mabilis na tanong ni Yandro. Humihirap ba paghinga mo? Hindi naman kuya, medyo mabigat lang. Pinilit ngumiti ng dalagita. Huwag ka nang mag-alala. Ikaw ang nagkakasakit sa sobrang pag-aalala. Napabuntong hininga si Yandro. May pasok ka pa ba ngayon? Meron. Saka, kuya, nag-atubili si Miren. Yung project ko sa Friday, baka mapahiya ako kapag wala akong ambag. Agad siyang tumanggo. Sabi ko naman sa'yo, mabibigyan sita. Hindi na kumibo si Miren ngunit naroon ang lungkot sa mga mata nito. Hindi dahil hindi siya naniniwala sa kuya niya, kundi dahil alam na alam niya kung gaano kahirap ang bawat pangakong ibinibigay nito. Pag-alis ni Yandro sa bahay, nadatnan niya sa labas si Chamandi na abala sa pagsasampay. "Oh, Yandro," sabi nito, "kamusta na naman si Salve? Ang payat-payat na niya." "Ganun pa rin po siya." Ikaw, kailan mo aasikasuhin sarili mo? Hindi ka na bumabata." Napuniti siya ng pilit. "Kapag may extra na po." Umiling si Chamandi. "Laging pag may extra, kailan pa nagkakaroon ng extra sa buhay mo?" Wala siyang maisagot, nagpaalam na lamang siya at naglakad papunta sa bodega. Sa trabaho, doble ang bigat ng mga kahong binubuhat niya, marahil dahil mabigat din ang iniisip niya. Sa bawat sako ng bond paper at kahon ng school supplies na kinakarga niya sa tricycle, paulit-ulit niyang binibilang sa isip ang pera sa bulsa niya. Kung bibilhin niya ang gamot, kulang ang pamasahe. Kung ibibigay niya kay Miren ng project fund, kailangan niyang mangutang para sa hapunan. Kung pamasahe ang uunahin niya, baka lalong lumala ang ubo ng ina niya. "Pre, mukhang lumilipad na naman isip mo." Napalingon si Yandro kay Brixon na noon ay nakasandal sa poste habang umiinom ng tubig. "Wala," sagot niya. "Wala? Mukha kang nilalamon ng sarili mong problema tapos sasabihin mong wala." Napaupo si Yandro sa gilid ng kahon at pinahid ang pawis sa noo. "May kailangan akong bilhin para kay mama, tapos may project pa si Miren. Kulang na kulang talaga." "Teka, may itatabi sana akong konti." Umiling agad si Yandro. "Huwag na, may utang ka pa sa renta mo." "Kaibigan mo ako, hindi ako bangko. Ibig sabihin pwede akong tumulong." "Alam ko, pero masasanay ako." "Masama bang may nasasandalan ka rin minsan?" Hindi sumagot si Yandro. Sa totoo lang, hindi siya sanay tumanggap. Simula nang namatay ang ama nila, siya ang sumalo ng lahat. Siya ang nasanay maging sandalan. At ang mga taong palaging sandalan, kadalasan, nahihirapang umamin kapag sila na ang nanghihina. Nang matapos ang trabaho, inabot ni Mang Hodek ang sweldo nila para sa maghapon. Kuunti lang iyon at kulang pa sa inaasahan ni Yandro dahil may ibinawas para raw sa nasirang tali nila nung linggo. "Boss, parang kulang po yata," maingat na sabi niya. "Malamang kulang, may bawas na nasirang gamit. Pero hindi naman po ako yung..." "Lahat kayo may share. Ayaw mo, umalis ka." Napayuko na lang si Yandro. Hindi na siya umimik. Alam niyang kapag nakipagtalo pa siya, baka tuluyan pa siyang mawalan ng trabaho. Paglabas niya ng bodega, mas lalo siyang pinanghinaan. Sumabay pa ang maitim na ulap sa langit. Nagsimula ng umambon. Dali-dali niyang inilagay sa bulsa ang perang kinita niya at naglakad pa uwi. Ngunit dumaan muna siya sa butika upang tanungin ang presyo ng gamot na kailangan ni Salve. Pagkakita pa lang niya sa halaga, parang sinikuraan. Kulang! Pinikit niya ang mata niya sandali, sa kadahan-dahang lumabas ng butika. Hindi niya alam kung paanong uuwi na wala na namang dalang sapat para sa ina. Ngunit habang naglalakad siya sa bangketa, may napansin siyang kumpol ng tao sa ilalim ng waiting shed sa gilid ng kalsada. May isang matandang babaeng nakaupo roon, basang-basa sa ambon, nakayuko at halatang hirap na hirap. Ang suot nitong tsinelas ay halos punit na. Lumalabas ng sakong at nangingitim ang gilid ng mga paa sa putik at alikabok. Isa sa mga strap ng tsinelas ay halos mapigtas na, kaya halatang nasusugatan na ang paa ng matanda sa bawat bahagyang galaw.
Ang ibang tao ay dumaraan lang, titingin, tapos aalis. May ilan pang napaiiling na lang na parang sawang-sawa na sa problema ng mundo. Huminto si Yandro. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kumurot sa dibdib niya. Lumapit siya. Nay, okay lang po ba kayo? Dahan-dahang nag-angat ng mukha ang matanda. Si Doña Izelzera iyon, pero dahil payak ang suot at walang anumang palatandaan ng yaman, mistula lamang itong karaniwang matandang napabayaan sa daan. Anak, mahinang sabi nito, pasensya ka na, nabasa ako, nasira rin itong tsinelas ko. Napatingin si Yandro sa paa ng babae. May pamumula na sa gilid at gasgas sa sakong. Parang ilang oras na itong naglalakad o nakatayo sa hindi maayos na tsinelas. May kasama po ba kayo? Tanong niya. Umiling si Doña Izelzera. Sandali lang sana ako lalabas. Hindi ko na malayang napalayo ako. Sa totoo lang, kagagaling lamang ng matanda sa isa na namang tahimik na paglabas upang magmasid sa tunay na buhay sa lansangan. Isang bagay na matagal nang ipinagbabawal ng kanyang anak na si Celestine. Ngunit sa pagkakataong ito, lumayo siya ng husto at hindi na niya agad matawagan ng driver dahil nalobat ang extra phone na lihim niyang dala. Napatingin si Yandro sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang ilang nakatiklop na papel at barya. Iyon na lang ang meron siya. Iyon ang para sa gamot ni Salve, para sa project ni Miren, para sa pamasahe niya bukas. Ngunit sa harap niya ay isang matandang babaeng halos hindi makatayo sa ginaw at punit ng tsinelas. Anak, mahinang sabi ni Doña Izelzera, okay lang ako, huwag mo nang alalahanin. Ngunit lalong hindi makaalis si Yandro. Sa kabilang bahagi ng kalsada, may isang itim na luxury car na bagong huminto. Sa loob noon ay naroon si Celestine Vergara Llorca kasamang driver niyang si Marnix at bodyguard na si Tavor. Galit at kaba ang laman ng mukha niya mula pa kanina dahil kanina pa nilang hinahanap ang nawawalang ina. Ma'am, sabi ni Marnix, parang si Doña Izelzera po yata yan. Napatingin agad si Celestine sa direksyong tinutukoy nito at doon niya nakita ang isang binatang payat, basang balikat at halatang pagod na nakayuko sa harap ng kanyang ina habang kinakausap niya ito ng may paggalang. Lumabas kayo, sabi agad ni Tavor. Hindi, malamig na sabi ni Celestine. Hintay. Tumingin siya ng mabuti. Hindi niya kilala ang binata. Wala sa itsura nitong manluloko, pero hindi iyon sapat para maniwala siya agad sa kabutihan. Gunuman, may kung anong pumigil sa kanya na lumabas agad. Samantala sa waiting shed, may pasyanang ginagawa si Yandro. Nay, sandali lang po, huwag po kayong aalis. Hindi na nakatanggi si matanda dahil mabilis nang tumakbo si Yandro patungo sa isang maliit na tindahan ng sapatos sa gilid ng kalsada. Ang tindero roon ay si Rox Pineda, isang tahimik at mapanuring lalaki. O boss, anong hanap? Kuya, may pinakamumura po ba kayong sapatos na pangmatanda? Kahit simple lang. Meron, pero pang bahay lang to ha. Okay na po. Naglatag si Rox ng ilang pares. Isa roon ay simpleng itim na sapatos na may malambot na ilalim. Nang marinig ni Yandro ang presyo, nanikip ang dibdibla. Halos ubus ang perang nasa bulsa niya. Kuya, sabi ni Rox nang mapansin ang pag-aalinlangan niya. Para ba yan sa matandang nasa waiting shed? Nagulat si Yandro. Opo. Tahimik na tumanggo si Rox. Sige, babawasan ko na ng kaunti. Talaga po? Hindi ka naman para sa sarili mo bibili. Napayuko si Yandro. Maraming salamat po. Inabot niya ang huli niyang pera. Nang mabilang iyon ni Rox, halos pamasahe na lang kinabukasan ang natira at wala nang pambili ng gamot. Wala na ring pang project ni Miren. Dala ang kahon ng sapatos, dali-dali siyang bumalik sa waiting shed. Nasa iisang pwesto pa rin si Doña Izelra, naninginig sa ginaw. Nay, subukan niyo po ito. Napatitig ang matanda sa kanya. Anak, binilhan mo ako? Opo, baka lalo pong lumala sugat niyo kung tsinelas pa rin gamit niyo. Pero, hindi mo naman ako kilala. Bahagyang ngumiti si Yandro. Hindi naman po kailangang kilala para tumulong. Marahang umupo siya sa harap ng matanda. Miingat niyang inalis ang sira nitong tsinelas. Pagkakita niya sa gasgas at bahagyang pamamaga ng paa nito, mas lalo siyang naawa. Kumuha siya ng panyo sa bulsa at pinunasan ng putik at tubig sa paa ng matanda. Anak, nanginginig ang boses ni Doña Izelra. Bakit mo ginagawa ito?
Saglit siyang natahimik bago sumagot. Kasi po, naisip ko lang, paano kung mama ko ang mapunta sa ganitong kalagayan? Sana may tumulong din sa kanya. Sa loob ng sasakyan, hindi nakaimik si Celestine. Hindi niya inaasahan ang eksenang nakikita niya. Isang lalaking halatang kapos na kapos sa buhay. Nakaluhod sa maruming waiting shed, pinupunasan ng paa ng isang matandang hindi niya kilala at ginagastos ang tila huling pera niya para sa sapatos na hindi naman niya mapapakinabangan. "Ma'am," bulong ni Marnix. Walang naisagot si Celestine. Parang may marahang humahampas sa isang bahagi ng puso niyang matagal nang hindi gumagalaw. Sa waiting shed, naisuot na ni Andrew ang sapatos kay Doña Izelda. Tamang-tama ito. "Masyado pong masikip?" tanong niya. Umiling ang matanda, luha na. "Hindi anak, tamang-tama. Matagal na akong hindi nakatanggap ng ganitong uri ng kabaitan." Ngumiti si Andrew. "Ayos po, sandali lang po, tatawag tayo ng masasakyan niyo." "Nahihiya ako sa iyo." "Wag po, basta mag-ingat na kayo sa susunod." Hindi alam ni Andrew kung bakit tila matagal siyang tinitignan ng matanda, na para bang hindi simpleng sapatos ang nakita nito, kundi isang bagay na matagal na nitong hinahanap sa mga tao. Maya-maya, bumukas ang pinto ng sasakyan sa kabilang gilid. Naglakad papalapit si Tavor, kasunod si Marnix. Nanatili munang bahagyang nasa likod si Celestine, ayaw pa ring ilantad agad ang sarili. "Ma'am Izelda," sabi ni Tabor. Nag-angat ang mukha si Andrew, nagulat. Doon lamang niyang napansin hindi pala kaparing karaniwang matanda ang tinulungan niya. Gunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Doña Izelda at dahan-dahan niyang hinawakan ang braso niya. "Salamat anak, hindi ko malalamutan ito." Umiling si Andrew. "Ayos lang po, Nay." Nang marinig ni Celestine ang salitang iyon, "Nay," walang pag-iimbot, walang sipsip, walang pagkilala sa estado. Isang simpleng pagtawag ng malasakit. Bago sumakay si Doña Izelda sa sasakyan, bumulong ito kay Celestine na kararating lang sa tabi niya. "Anak," sabi ng matanda, "may mabubuting tao pa. Huwag mong hayaang mamatay ang puso mo." Hindi sumagot si Celestine, gunit hindi niya maalis ang tingin kay Andrew, na ngayon naglalakad na palayo sa waiting shed. Basa ang damit. Walang kaalam-alam na may isang bilyonaryang tahimik na pinagmamasda ng bawat hakbang niya. Sa pag-uwi ni Andrew, sa kanya lamang lubos na ramdaman ang bigat ng ginawa niya. Habang naglalakad sa eskinita, kinapa niya ang bulsa niya. Kaunti na lang ang natira. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubungin ni Miren. "Kuya, nabili mo ba yung gamot ni Mama?" Natigilan siya. Mula sa banig, napatingin din si Salve sa kanya. Kahit walang sinabi ang ina niya, ramdam niya ang apasan ng mata niya. Napayuko si Andrew. "Ma, pasensya na ho. Hindi ko po nabili." "Bakit?" tanong ni Miren, gulat at pagod ang boses. Hindi agad siya nakasagot. Paano niya ipapaliwanag na ang perang para sa gamot ay napunta sa sapatos ng isang matandang hindi naman nila kilala? "Saan napunta?" mahinang tanong ni Salve. Bumuntong hininga si Andrew. "May nakita po akong matanda sa daan. Sugatan na paa niya. Wala nang maayos na suot. Hindi ko po kayang iwan." Tahimik ang buong silid. Sa labas, may mga batang sumisigaw habang naglalaro. Sa loob, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Salve. Akala ni Andrew ay magagalit ang ina niya o iiyak si Miren sa pagkadismaya. Ngumit maya-maya, marahan lamang tumanggo si Salve. "Ganyan na ganyan ang tatay mo noon," bulong nito. "Kahit wala na siyang maiuwi, basta may matulungan, ginagawa niya." Napapikit si Andrew. Tila mas lalo siyang nasaktan sa halip na gumaan. "Pero ma, kayo ang dapat kong inuna." "Oo," sagot ni Salve, "pero hindi kita pinalaking bato ang puso." Napaupo si Miren sa tabi ng kuya niya. "Kuya, next time sabihin mo lang agad. Hindi naman ako mamamatay kung malate ang project." Napatingin si Andrew sa kapatid at hindi niya napigilang mapangiti ng pagod. "Pasensya na." Kinagabihan, habang pilit siyang natutulog sa bigat ng konsensya at pagod, hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod, may isang babae sa loob ng napakalaking mansyon na hindi mapakali.
Nakaupo si Celestine sa kanyang silid, hawak ang baso ng wine na hindi niya naman iniinom. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena sa waiting shed. Ang maruming bangketa, ang basang balikat ng binata, ang maingat nitong pagpupunas sa paa ng kanyang ina, at ang walang pag-aalinlangang pag-abot ng sapatos. "Ma'am," mahinang sabi ni Marnix mula sa pinto. "Pinapalista niyo po yung buong detalye tungkol dun sa lalaki?" Hindi agad sumagot si Celestine. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang baso at malamig ngulit mabigat ang tinig na nagsalita. "Hanapin mo siya." "Para po saan?" Tumingin siya sa madilim na bintana. "Gusto kong malaman," sabi niya, "kung totoo pa ba talaga ang taong gumawa ng kabutihan ng walang hinihinging kapalit o ngayon ko lang siya nakita." Bago tayo muling dumako sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang samahan pa rin ako hanggang sa mas lumalim ang laban ni Yandro. At gaya ng lagi, i-comment mo rin kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil sa bawat oras na inilalagay mo rito, para mo na ring pinapakinggan ang tibok ng pusong matagal nang lumalaban ng tahimik. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Yandro. Nakahiga siya sa manipis niyang kutsyon, ngunit ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa waiting shed, sa basang kalsada, sa sugatang paa ng matandang babae, at sa huling tinging ibinigay nito bago sumakay sa mamahaling sasakyan. Hindi niya alam kung sino talaga ang matandang iyon. Hindi rin niya alam kung bakit may bodyguard at driver itong sumundo. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Wala na ang perang dapat sanay para sa gamot ni Salve at sa project ni Meren. Sa tabi niya, naririnig niya ang mahinang pag-ubo ni kanyang ina. "Gising ka pa, anak?" tanong ni Salve mula sa dilim. "Opo." "Iniisip mo pa rin yon?" Hindi na siya nagpanggap. "Oo, ma." Tahimik sandali si Salve bago sumalita. "Masakit ang may sakit na hindi mo agad magamot. Pero mas masakit ang pusong marunong namang tumulong tapos pipigilan mo lang dahil natatakot kang mawalan." Napapikit si Yandro. "Pero kayo dapat ang una." Na hindi naman nawawala yun, na hindi lang lahat ng tama, madali. Sa kabilang banig, naaraon si Miren na gising din pala. Mahinang itong sumalita. "Kuya, bakit?" "Hindi ako galit." Napangiti si Yandro sa dilim kahit mabigat pa rin ang dibdib niya. "Salamat. Pero next time, sabihin mo lang agad sa amin. Pamilya tayo. Hindi mo kailangang ikaw lagi ang mag-isip mag-isa." Ang simpleng linyang iyon ang lalong tumimo sa dibdib niya. Marahil iyon ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na may nagsabi sa kanyang hindi niya kailangang buhatin ang lahat ng mag-isa. Kinabukasan, maaga na namang bumangon si Yandro kahit kulang sa tulog. Bago siya umalis, inabutan siya ni Tia Mandy ng kaunting lugaw na manipis-nipis pa. "O, dalhin mo to," sabi nito. "Para kay Salve at Miren." "Naku tiya, nakakahiya naman po." "Mas nakakahiya yung mukha mong parang ibinebenta na sa puyat. Kunin mo na." Napatawa siya ng bahagya. "Salamat po." Habang naglalakad siya papunta sa bodega, hindi niya alam na may isa ng sasakyang ilang metro ang layo sa kanya. Mabagal ang takbo at lihim na sumusunod sa bawat liko niya. Nasa loob noon si Marnix, ang driver ni Celestine, kasama ang isang lalaking nakapolo at may hawak na tablet. Isa itong private investigator ng kumpanya na si Nereo Falco. "Si nga po," sabi ni Marnix habang nakamasid kay Yandro. "Dito pala nakatira." Tinignan ni Nereo ang notes sa hawak niyang tablet. Yandro Velez, 26, hindi nakatapos ng high school, part-time warehouse helper, walang criminal record, walang non-affiliations sa media o political groups, mukhang malinis. "Mukhang?" tanong ni Marnix. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang mukhang malinis. Kailangan kumpirmahin. Nang dumating sila sa Vergara Tower pagkaraan ng ilang oras, naghihintay na si Celestine sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa likod ng napakalaking mesa na yari ng dark wood. Tila bawat bagay sa paligid niya ay eksaktong nakalugar. Parang ayaw niyang may magulo kahit isang sulok man lang.
Report, maikling sabi niya. Iniabot ni Nereo ang tablet. Ang lalaki po ay si Yandro Velez. Walang indikasyon na may koneksyon siya sa inyo o kay Doña Izelra bago ang pangyayari kahapon. May inang may sakit at kapatid na nag-aaral. Minimum wage earner. Base sa initial checks, mukhang tunay na walang alam sa pagkatao ng matanda. Tahimik na nakinig si Celestine, ngulit hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa mukha niya. Initial checks, ulit niya. Hindi pa sapat. Ma'am, maingat na sabi ni Marnix, kung gusto niyo po, pwede natin siyang bigyan ng test. Napatingin si Celestine sa driver. Anong klasing test? Hindi diretsyong tulong, oportunidad. Tingnan natin kung paano siya kikilos kapag may kaunting pag-angat na. Hindi agad sumagot si Celestine, ngulit sa sulok ng kanyang isip, alam niyang iyon nga ang gusto niyang mangyari. Hindi dahil nais niyang saktan si Yandro, kundi dahil matagal na niyang hindi kayang maniwala sa kabutihan ng tao nang walang kasamang pagsusuri. Maya-maya, pumasok sa opisina si Attorney Liora Sarmiento. May meeting tayo in 10 minutes, sabi nito, ngulit natigilan nang napansin ng seryosong usapan. Anong meron? I'm looking into someone, tugon ni Celestine. Bahagyang itinaas ni Liora ang kilay. A person? That's new. She helped my mother yesterday. Or your mother was helped by him? Tanong ni Liora, nakangiti ng bahagya. Hindi sumagot si Celestine, at iyon mismo ang naging sagot. Sa bodega naman, nagulat si Yandro nang tinawagan siya ni Mang Hodek sa opisina nito pagdating ng tanghali. Oh, Velez, sabi ng matandang may-ari, may naghahanap sa'yo. Sa akin po? Oo, nasa labas. Lumabas si Yandro, at doon niya nakita ang isang babaeng maayos manamit, may dalang folder, at mukhang hindi bagay sa maalikabok nilang bodega. Siya si Mac Resida Yulo, operations head ng isa sa mga outreach at logistics arm ng Vergara Foundation. Mr. Yandro Velez, magalang nitong tanong. Opo. May ilang minuto ka ba? May alok sana kami sa'yo. Napakunot ang noo niya. Sa akin po, baka nagkamali kayo. Hindi, ikaw talaga. Dahil alanganin, sumunod siya sa babae hanggang sa isang maliit na karinderya sa kanto. Doon ipinaliwanag ni Crisida na may opening sa isang community logistics center na hawak ng foundation. Hindi ganun kataas ang posisyon pero mas maayos ang sahod, may health benefits at mas regular ang oras kumpara sa kasalukuyan niyang trabaho. Bakit po ako? Diretsyong tanong ni Andro. Ngumiti ng profesional si Crisida. May nakapansin sa'yo. Sino po? Hindi ko pwedeng sabihin. Lalong nagduda si Yandro. Pasensya na po pero parang ang labo naman yan. Inaasahan ko na yan. Kaya heto, inilapag nito ang ilang dokumento. Legal ang foundation. May address, permits at employment terms. Hindi ito daya. Pinagmasdan ni Yandro ang mga papel. Totoo ang hitsura ng lahat. Profesional, kumpleto. Hindi pa rin siya kumpante. Bakit parang ang bilis naman po? Dahil may nakita silang halaga sa'yo. Sa pagbubuhat ng kahon? Sa paraan mong pagtrato sa tao? Mahinang sagot ni Crisida. Natugilan siya roon. Biglang bumalik sa isip niya ang matandang babaeng tinulungan niya kahapon. Hindi naman kaya... Kilala niya po ba yung matandang... Ang masasabi ko lang, putol ni Crisida. Walang tao sa foundation ang basta-basta binibigyan ng pagkakataon, pero kapag binigyan, sana hindi sayangin. Hindi agad pumirma si Yandro, dinala muna niya ang papeles pauwi. Nang gabing iyon, ikinuwento niya kina Salve at Miren ang alok. Maging si Tia Mandy na nakikiinom lang sana ng tubig ay napaupo rin at nakisali sa usapan. Ano? Community center? May benefits? Halos mapasigaw si Tia Mandy. Abay, kunin mo na yan. Hindi nga po ako sigurado. Baka mamaya may kapalit. Anong kapalit? Tanong ni Miren. Trabaho naman yan eh. Wala namang madaling dumarating na ganyan eh. Mahina niyang sagot. Tinitigan siya ni Salve. Anak, minsan kaya hindi dumarating ang biyaya sa tao kasi lagi niyang pinaghihinalaan. Hindi naman po sa ganun. Natakot ka lang.
Putol ni Salve, ngunit malambing ang tono. At naiintindihan ko kasi nasanay kang kapag may mabuting nangyari, kasunod agad may masama. Napatungo siya. Tama ang ina niya. Maya-maya, kumatok sa pinto si Brixon at agad pumasok na parang bahay niya iyon. Oh, anong chika? Bakit parang may burol ng pag-asa dito? Ayaw tumanggap ng mas maayos na trabaho ng kaibigan mo, ani ti Amandi sabay turo kay Yandro. Ano? Halos mapaigtad si Brixon. Pre, kung ako yan kanina pa ako nakapolo. Brix, hindi, makinig ka. Umupo ito sa tabi niya. Lahat ng tao may moment na parang binubuksan ng pinto para sa kanila. Ang problema, yung iba sobrang tagal nang nakakulong sa hirap, natatakot na silang lumabas. Tahimik si Yandro. Pwede kang mag-ingat, pero wag mong harangan ang sarili mong pag-angat. Kinabukasan, nagpasisya si Yandro na subukan. Sa unang araw niya sa logistics center, nanibago siya sa linis, kaayusan at paraan ng pagtrato sa mga empleyado. Walang sigawan, walang mura, walang puwersahang kaltas. Maayos ang schedule. May lunch break na talagang break. Ang office head doon ay si Crescida at kasama niya sa team si Paulette Neri, isang accountant na matalas ngunit mabait, Seth Kaday, isang warehouse coordinator na mabilis kumilos ngunit tila madaling mainis, at Brother Elian, isang lay volunteer na dalas bumisita para sa mga outreach program. Habang ipinapakita ni Crescida ang workflow, halatang nangangapa si Yandro ngunit pursigido. Relax, sabi ni Paulette habang inaabot sa kanya ang isang listahan. Hindi kailangang alam mo agad lahat. Pasensya na, medyo hindi ako sanay sa ganitong klaseng trabaho. Masasanay ka rin, at saka mas okay ka nga kaisa sa iba dyan, marunong kang makinig. Sa kabilang dulo ng mesa, napairap si Seth. Siyempre, bago eh. Narinig iyon ni Yandro ngunit pinili niyang huwag pansinin. Lumipas ang mga linggo, unti-unti siyang natuto. Dahil sanay siya sa hirap, mabilis siyang nakaangkop sa anumang gawain. Inventory, delivery coordination, field support, at kahit pakikipag-usap sa mga matatandang benepisyaryo ng foundation. Dahil dito, napansin siya hindi lamang ni Crescida, kundi maging ni Brother Elian. May natural kang pag-aalaga sa tao, sabi ng volunteer isang hapon habang nag-aayos sila ng relief packs. Hindi lahat natututunan yan. Sanay lang siguro ako, sabi ni Yandro. Hindi. Ang iba sanay din sa hirap pero nagiging galit sa mundo. Ikaw hindi. Sa bahay, unti-unti ring gumagaan ang lahat. Nakabili na si Yandro ng mas maayos na gamot para kay Salve, nabigyan na rin ni Miren ng pambayad sa project at may sobra pa para sa school materials nito. Hindi pa marangya ang buhay nila, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakakahinga sila ng hindi sobrang kapos. Kuya, sabi ni Miren isang gabi habang hawak ang bagong notebook. Ang sarap palang hindi kinakabahan araw-araw. Napatingin siya rito at bahagyang ngumiti. Hindi pa tayo tapos sa laban. Pero hindi na tayo lugmok, sabi ni Miren. At iyon ang totoo. Subalit, habang unti-unting umaangat ang buhay niya, may mga matang nagmamasid at hindi natutuwa. Sa pangunahing opisina ng Vergara Group, nakaupo si Vauro Gantala habang nakatingin sa profile ni Yandro na ipinadala ni Crescida bilang bahagi ng bagong staffing updates. Interesting, sabi niya habang nakatingin sa litrato ng binata. Lumapit si Lunara Ponce, isang PR coordinator na sanay sa chismis at pabor-pabor. Sino yan? Bagong paborito yata, sagot ni Vauro nang malamig ang ngiti. Nang sino? Hindi niya agad sinagot. Sa halip ay tumingin siya sa salamin ng conference room kung saan bahagyang tanaw ang anino ni Celestine habang naglalakad sa hallway kasama si Attorney Leora. Kapag may taong biglang itinataas ng ganyan, mahinang sabi ni Vauro, ibig sabihin may espesyal na dahilan. At kapag may espesyal na dahilan, may puwang para sa problema. Akala ko ba wala kang pakialam sa mga bagong staff? Tanong ni Lunara. Wala, sagot niya. Maliban kung lumalapit sila sa mga taong hindi nila dapat nilalapitan. Makalipas ang ilang araw, unang beses na nakita ni Yandro nang malapitan si Celestine sa isang field inspection sa center.
Nakasimple itong blazer. Walang masyadong alahas, ngunit likas pa ring nangingibabaw ang presensya. Tahimik ang lahat sa paligid niya. Ramdam ng lahat ang kapangyarihan. Nang mapatapat ang tingin nito sa kanya, bahagyang bumilis ang tibok ng dibdib ni Yandro. Siya ang anak ng matandang tinulungan niya. Hindi niya agad nakalimutan ang mukha nito mula sa sasakyan noong araw na iyon, kahit saglit lang niya itong nasilayan. Mr. Velez, sabi ni Cressida, samahan mo si Miss Liorca sa storage wing. Ikaw na ang magpapaliwanag ng bagong distribution system. Halos natuyuan ng laway si Yandro. Ako po? Yes, maikling sagot ni Celestine. Habang naglalakad sila sa koridor, ramdam niya ang katahimikang tila may sariling bigat. Sa wakas, si Celestine ang unang nagsalita. Marunong ka palang mag-organize. Natuto lang po. Hindi lahat natututo agad. Saglit siyang tumingin dito. Walang lambing sa boses nito, ngunit wala ring yabang. Mas kontrolado, mas maingat, parang bawat salita ay sinusukat. Pagdating nila sa storage wing, ipinaliwanag niya ang bagong sistema ng paglalagay ng inventory at distribution schedule. Tahimik lang na nakikinig si Celestine. Nang matapos siya, tumanggo ito. Efficient. Salamat po. At mukhang hindi ka lang marunong tumulong sa daan. Bahagyang natigilan si Yandro. Hindi siya sumagot agad. Alam niyo po? Hindi ako bingi at hindi rin bulag. Napayuko siya ng bahagya. Wala naman po yun. Sa karamihan ng tao, meron. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may kung anong nagsisimulang magbago sa direksyon ng buhay niya. Ngunit kasabay nito ay ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may mga matang hindi natutuwa sa kanyang paglapit sa mundong ito. Mula sa dulo ng hallway, lihim silang pinapanood si Seth. Sa likod naman ng glass panel sa second floor, naroon si Lunara na may bahagyang nakangisi. At sa pinakamalayong sulok ng opisina, nakatayo si Vauro. Tahimik, matalim ang mata, at halatang nagsisimula ng magplano. Samantala, si Yandro ay walang kamalay-malay na ang simpleng kabutihang ginawa niya sa ilalim ng ulan ay hindi lamang nagbukas ng pinto sa pag-angat, kundi pati sa mundong puno ng inggit, kapangyarihan at mga patibong na handang sumira sa bagong buhay na unti-unti pa lamang niyang natitikman. Bago tayo muling tumuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang yayain kang manatili hanggang sa bahaging susubok ng husto sa puso at pagkatao ni Yandro. At gaya ng lagi, i-comment mo rin kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil minsan, ang pinakamasakit na laban sa buhay ay dumarating kapag akala mo unti-unti ka nang nakakabangon. Matapos ang unang field inspection na iyon, nagbago ang takbo ng mga araw kay Yandro. Hindi man ito halata sa panlabas, ramdam niyang unti-unti nang lumalawak ang mundo niya. Hindi na lamang siya yung binatang tagabuhat ng kahon sa bodega. Sa Community Logistics Center ng Vergara Foundation, nagsimula na siyang pagkatiwalaan sa mas mahahalagang gawain. Pinapapunta na siya sa ilang outreach meetings. Pinakikinggan na ang mga suhestyon niya sa pamamahagi ng supplies. At kapag may problema sa schedule o sa coordination ng deliveries, isa siya sa unang tinatawag ni Cressida. Yandro, kaya mo bang i-rework ang listahan ng senior beneficiaries sa Balete District? Tanong ni Cressida habang nag-aayos ng files. Opo, kaya po. Mabilis niyang sagot. Nakukulangan ako sa dating system. Ang daming nadodoble. Tapos may mga totoong nangangailangan na hindi nabibagyan. Baka may makita kang mas maayos. Susubukan ko po. Sa totoo lang, hindi lang niya sinubukan. Binuhos niya ang sarili niya sa trabaho. Dahil sanay siyang mabuhay sa kakarampot, alam niya kung gaano kalaking bagay ang bawat relief pack, bawat kahon ng gamot, bawat pangalan sa listahan ng tutulungan. Para sa iba, trabaho lamang iyon. Para kay Yandro, buhay ng tao ang katumbas ng bawat pagkakamali o pagkakulang. Napansin niyon ni Paulette Neri, ang accountant ng center. Isang hapon, habang pareho silang naiwan sa opisina, inilatag nito ang isang baso ng malamig na tubig sa harap niya. "Oh, inom muna," sabi nito. Nag-angat ng tingin si Yandro. "Salamat."
Mapapagalitan na naman ako ni Criseda kapag hinayaan kitang mahimatay sa kakatrabaho. Napangiti siya ng bahagya. Hindi naman ako mahihimatay. Lahat ng taong sinasabing hindi sila mahihimatay, sila yung unang bumabagsak. Natawa siya roon. Sa mga taong nasa paligid niya ngayon, si Pulet ang isa sa mga unang naging magaan ng loob sa kanya. Hindi ito madaldal, pero may paraang mahinahon at matalim ang pagtingin sa mga bagay. Hindi rin ito mayabang kahit alam mong matalino. "Kamusta si mama mo?" tanong ni Pulet. "Mas okay na po. Nakabili na ako ng mas maayos na gamot nitong buwan." "Good, deserve mo yan." Natahimik siya sandali. Parang hindi pa rin ako sanay na may mga bagay na umaayos. "Totoo yan," sagot ni Pulet habang nagtatype sa laptop. Minsan mas nakakatakot pa nga kapag gumagaan ng buhay, kasi pakiramdam mo may darating agad na kapalit. Hindi nakasagot si Yandro dahil tumama iyon sa mismong takot na pilit niyang itinatago sa sarili. Sa bahay nila, kapansin-pansin din ang pagbabago. Si Salve ay hindi na gaanong maputla. Bagamat mahina pa rin ito, nabawasan na ang mga gabing inuubo ito ng tuloy-tuloy. Si Mire naman ay muling naging masigla sa eskwela at mas may gana ng magkwento tungkol sa mga aralin niya. "Kuya," bungad ni Miren isang gabi pag uwi niya, "nakuha ko highest score sa science quiz." Talagang napangiti si Yandro. "Talaga? Aba, libre mo ko." Ikaw nga ang may sweldo," sagot ni Miren habang natatawa. Mula sa banig, napangiti rin si Salve. "Ayan, ganyan ang gusto kong marinig sa bahay, hindi puro ubo at problema." Ngulit kahit may liwanag na unti-unting pumapasok sa buhay nila, may mga matang hindi masaya sa pag-angat na iyon. Sa main office ng Vergara Group, lalong napapansin ni Voro Gantala ang paglapit ni Celestine kay Yandro. Hindi man lantaran, may mga maliliit na bagay na hindi nakakalusot sa mapanuring mata ng ambisyosong executive. Ang pagtatanong ni Celestine tungkol sa performance ng community center, ang mas madalas nitong bisita roon. Ang paraan nitong makinig kapag si Yandro ang nagbibigay ng report. Isang gabi, habang nasa lounge area ng opisina, kausap ni Voro si Lunara Conce. Hindi na ito simpleng curiosity. Malamig na sabi ni Voro habang umiikot ang baso ng whiskey sa kamay niya. "Si Yandro?" tanong ni Lunara. "Hindi mo ba napapansin? Masyadong pinapansin ni Celestine." Umupo si Lunara sa tapat niya at bahagyang ngumiti. "Selos ka ba?" Natawa si Voro ngulit walang aliw sa tawang iyon. "Hindi ako nagsiselo sa taong galing sa eskinita." "Pero natatakot ka." Hindi ka agad sumagot si Voro. Matapos ilang segundo, marhan niyang ibinaba ang baso. "Pinaghirapan kong mapalapit kay Celestine. Hindi ako magpapatalo sa isang lalaking biglang sumulpot dahil sa isang esena na nakakaiwa. Sabi ko naman sa'yo, sirain mo na agad." "Tanga ka ba?" Malamig niya sagot. "Hindi pwedeng halata. Kailangan malinis." Doon nagsimula ang tunay na plano kay Yandro. Samantala, sa Foundation Center, lalo pang lumalim ang tiwala ni Celestine kay Yandro, kahit hindi pa niya iyon aaminin ng buong buo. Sa mga meeting, mas madalas na siyang magtanong kay Yandro ng opinyon niya sa ground level issues. Kapag may conflict sa distribution, pinakikinggan niya ang suhestyon nito. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, may isang tao sa paligid niya na hindi natitinag sa presensya niya dahil sa takot o interes. Isang hapon, natakos ang field review ng mas maaga kaysa inaasahan. Habang lumalabas sila sa center, nagsimulang umambon. "May payong ka?" Tanong ni Celestine. "Wala po," sagot ni Yandro. Tahimik itong tumingin sa langit, saka nag-abot ng isa pang payong mula sa dalang sasakyan. "Gamitin mo." "Hindi na po ma'am, kaya ko na to." I said, "Use it." Napakamot siya ng bahagya sa batok bago tinanggap ang payong. "Salamat po." Naglakad sila ng ilang hakbang sa ilalim ng mahinang ulan. Hindi iyon romantikong eksena, hindi pa. Mas tama sigurong sabihing iyon ang isa sa mga bihirang pagkakataon na parehong naging tahimik ang sugat nilang dalawa sa piling ng isa't isa. "Hindi ka pa rin sanay tumanggap ng tulong," sabi ni Celestine habang nakatanaw sa basang kalsada. "Hindi po kasi ako sanay na may nag-aabot. Hindi lahat ng nag-aabot may hinihinging kapalit." Dahan-dahan siyang tumingin dito. Hindi rin po lahat ng tumatanggap sanay na may mabuting dumarating. Saglit na natahimik si Celestine. Sa loob-loob niya may kung anong dahagyang lumuwag sa matagal nang nakapinid niyang damdamin.
ngunit ang liwanag na iyon ng lalong ring gustong patayin ni Vauro. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang malaking proyekto ng foundation para sa isang malawakang elder care outreach sa 3 distrito. Malaking budget ang inilaan. Maraming kahon ng gamot, mobility aids, at food packs ang kailangang maipamahagi. Dahil mahusay sa organisasyon si Yandro, isinama siya ni Cressida sa Logistics Supervision Team. Hindi iyon mataas na posisyon, ngunit sapat na para makita ang pangalan niya sa mga papeles at access logs. Congratulations! Sabi ni Brother Elian nang marinig ang balita. Malaki yan. Mas malaki ang kaba ko, pag-aamin ni Yandro. Good. Ibig sabihin hindi ka pa kampante. Ang mga taong takot magkamali, kadalasan sila pang mas maingat. Sa gitna ng preparasyon, abala rin si Paulette sa auditing. Minsan inabutan siya ni Yandro ng kape sa desk nito. "Oh," sabi niya, "mukha ka nang hindi natutulog." "Salamat," sabi ni Paulette habang tinatanggap iyon. "Ikaw rin naman." Basta matapos ng maayos, napatingin si Paulette sa screen ng laptop niya. "Yandro, may napansin lang ako." "Ano po?" "Parang may ilang item request na hindi dumadaan sa normal routing." "Baka urgent?" "Pwede, pero may pirma sa isang approval copy na hindi tugma sa usual encoding." Naramdaman ni Yandro ang konting kaba. "Sabihin ko po ba kay Cressida?" "Hindi pa. Gusto ko munang siguraduhin." Sa kasamaang palad, hindi na iyon naabutan ng tahimik na pagsusuri. Makalipas ang ilang araw, pumutok ang iskandalo. May kumalat na internal report na nagsabing may bahagi ng pondo ng elder care outreach ang nailihis. May ilang kahon ng gamot at supplies na nawawala, at sa access logs at ilang authorization slips, lumalabas ang pangalan ni Yandro Velez. Tinawag siya agad sa opisina ng main headquarters. Pagpasok niya sa conference room, nadatnan niya roon sina Celestine, Attorney Liora, Cressida, at ilang board representatives. Nandoon sa dulo ng mesa si Vauro, tahimik ngunit halatang nagmamasid. Nandoon rin si Lunara, kunwari bilang communications witness lang. "Mr. Velez," malamig na bungad ng isang board member na si Esteban Creel. "May mga dokumentong lumalabas na may irregular movement ng goods under your supervision." "Po?" Nanlaki ang mata ni Yandro. "Hindi po maaari yan." Ipinakita sa kanya ilang printed forms. Napatitig siya sa mga iyon. Nandoon ang pangalan niya. May pirma rin kamukha ng kanya. Ngulit alam niyang hindi siya pumirma sa mga iyon. "Hindi po akin yan. Mukha lang pong dinaya." "Pero ikaw ang may access." Singit ni Vauro na kunwari neutral ang tono. At ayon sa records, may ilang deliveries na nire-route sa district na hindi authorized. "Hindi po ako gumagawa niyan." Napatingin siya kay Celestine. Ito ang pinakaayaw niyang sandali. Ang makita sa mukha nito ang pagduduba. Tahimik lang si Celestine, ngunit halatang may bagyong bumabangga sa loob niya. Ayaw niyang maniwala agad, ngunit ang papeles ay nasa harap niya. Ang records ay tila malinaw. At sa mundong ginagalawan niya, madalas mas mabigat ang ebidensya kaysa sa pakiramdam. Pending investigation, suspendido ha muna sa duty. Parang may umialingaw-ngaw sa tenga ni Yandro. "Ma'am, hindi ko po ginawa ito." Walang sagot. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang mabigat na hininga at ang marahang tunog ng papel na ibinababa sa mesa. Sa gilid, bahagyang yumuko si Cressida, tila hindi rin makapaniwala. Si Paulette naman, nakararating lamang at narinig ang huling bahagi ng usapan, ay napahawak sa dibdib sa gulat. Paglabas ni Yandro sa building, halos hindi niya ramdam ang mga yapak niya. Sa unang pagkakataon matapos siyang mabigyan ng pagkakataon, muli niyang naramdaman ang klase ng pagguho na matagal na niyang kinatatakutan. Iyong pakiramdam na kapag may mabuting nangyari, may darating agad na mas malupit para bawiin iyon. Pag-uwi niya sa Tondo, agad napansin ni Salve ang mukha niya. "Anak," nanginginig nitong sabi, "anong nangyari?" Hindi na niya napigilan. Naupo siya sa gilid ng banig at ibinagsak ang mukha sa dalawang palad. "Ma, pinaratanan po nila akong nagnakaw." Napatayo si Miren. "Ano? Hindi ko ginawa." Halos pabulong na sabi niya. "Pero may mga papel, may records, pangalan ko." Biglang napaupo si Salve, tila nawalan ng lakas. "Diyos ko,
Lumapit si Miren at hinawakan nagbalikat ng kuya niya. Kuya, alam naming hindi mo yan gagawin. Pero sila hindi. Maya-maya, dumating si Brixon at nang marinig ang nangyari ay agad itong nag-init. Ano? Ganun na lang? Suspended ka agad? May investigation daw, mahinang sabi. Investigation? Halatang may galit sa'yo dyan. Brix, mahinang saway ni Salve. Huwag mo siyang dagdagan. Ngunit hindi mapakali si Brixon. Sino ba kasing may pakana niyan? Simula nang napansin ka ng may-ari, may naiinggit na sa'yo. Hindi na to simpleng malas. Sa bahay ng Vergara, ganoon din ang tensyon. Tahimik na nakaupo si Celestine sa library nang pumasok si Doña Izelra. Pinauwi mo raw ang binata. Suspended, hindi pinauwi. Pareho lang ang sakit niyan. Umangat ang tingin ni Celestine. May records, Mama. May pirma. Hindi ako pwedeng pumikit. Lumapit si Doña Izelra at tumingin sa anak. At hindi ka rin pwedeng maging bulag sa pagkatao ng tao. Paano kung nagkamali ako sa pagbasa sa kanya? Mas kilala ng puso ang kabutihan kaysa sa mga papel na kayang pekein ng sinungaling. Hindi agad sumagot si Celestine, ngunit sa kaibuturan niya, may bahagi ng tumatangging tanggapin ang nasa harap niyang ebidensya. Kinabukasan, tahimik na bumalik sa records room si Polek. Sinuri niya muli ang routing forms at digital timestamps. Habang lumalalim ang tingin niya sa mga detalye, lalo niyang napapansin ang mga butas sa kwento. May encoding entries na sabay-sabay na na-upload sa oras na nasa field si Yandro. May approval chains na tila minadali. At may isang access point na paulit-ulit na lumalabas ang override authority ni Vauro. Agad niya itong ibinalita kay Attorney Liora. Sigurado ka? Tanong ng abogado. Hinding-hindi ko pa masasabi ng buong buo, pero may mali. At pakiramdam ko, hindi si Yandro ang target lang dito. Mas malaki ang nilalaro. Samantala, si Doña Izelra ay hindi rin nanatiling tahimik. Nang marinig niyang kasama sa ulat si Lunara Ponce, biglang may naalala siya. Lunara, bulong niya. Ang apelyidong iyan. Agad niyang ipinatawag ang matagal na niyang kakilala na si Judge Amadeo Virel. Ngayon ay retirado na, ngunit matalas pa rin ang isip. Doon niya nakumpirmang may koneksyon si Lunara sa isang fixer na minsang nasangkot sa corporate blackmail years ago. Celestine, sabi ni Doña Izelra ng gabing iyon, hindi aksidente ang nangyari sa binata. Tumingin ang bilyonarya sa anak. May alam ka? Hindi pa sapat, pero sapat na para sabihing huwag kang magdesisyon batay lang sa ipinakita sa'yo. At sa unang pagkakataon simula nang suspendihin si Yandro, unti-unting nagsimulang mabasag ang pader ng pagdududa sa loob ni Celestine. Kasabay noon, mas luminaw na ang isang mapanganib na katotohanan, na may kamay sa loob ng sarili niyang mundo na pilit ginagawang kriminal ang lalaking minsang bumiin ng sapatos para sa kanyang ina gamit ang huling perang dapat sanay para sa sarili niyang pamilya. Habang si Yandro ay tahimik na nagdudurusa sa kahihiyan at takot sa maliit nilang bahay sa Tondo. Sa kabilang panig ng siyudad ay nagsimula ng gumalaw ang mga taong handang ipaglaban ang pangalan niya. Ngunit kasabay ng paglapit sa katotohanan ay ang paglakas din ng panganib. Dahil si Vauro Gantala ay hindi taong basta na lamang susuko kapag naramdaman niyang unti-unti nang lumalapit ang pagbagsak niya. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang samahan mo ako hanggang sa pinakadulo ng laban ni Yandro. At gaya ng lagi, i-comment mo rin kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil ang mga kwentong tulad nito ay mas tumatagos kapag sinasabayan ng pusong marunong umasa kahit ilang beses nang nasaktan. Sa maliit na inuupahan ng pamilya Velez sa Tondo, mabigat ang hangin ng umagang iyon. Magdamag halos walang tulog si Yandro. Nakaupo lamang siya sa gilid ng banig, nakatungo at paulit-ulit na pinipisil ang magkabilang kamay na parang doon niya gustong pigain ang bigat ng kahihiyan at pagod na ilang araw nang bumubuhos sa kanya. Sa sulok, naroong si Salve na tahimik lamang na nakamasid sa anak.
Si Miren na may maaga ring nagising ngunit hindi na muna pumasok dahil ayaw niyang iwan ang kuya niya sa ganitong kalagayan. Kuya? Mahinang tawag ni Miren habang inilalapit ang isang basong kape na mas maraming tubig kaysa kape. Uminom ka muna. Hindi agad gumalaw si Yandro. Anak, si Salve na ang nagsalita. Hindi ka makakalaban kung pati sarili mo pinapabayaan mo. Dahan-dahang inabot ni Yandro ang baso at humigop. Mapait iyon, pero hindi kasing pait ng pakiramdam niya. Ma, kung hindi nila ako paniwalaan, paano na tayo? Hindi agad sumagot si Salve. Tinitigan lamang niya ang anak na ilang taon nang naging haligi ng tahanan nila. Ang binatang matagal nang hindi marunong umiyak ng harapan dahil pakiramdam niya wala siyang karapatang manghina. Makinig ka sa akin, Yandro. Sa buong buhay mo, wala akong itinuro sa'yo kundi magpakatino. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang kalaban mo ngayon, pero alam kong hindi ka sinungalingan ang dala mo. At minsan anak, kapag totoo ang dala mo, hindi man agad manalo, hindi rin tuluyang natatalo. Napapikit si Yandro. Gusto niyang maniwala roon. Kailangan niyang maniwala roon. Bandang 9:00 ng umaga, dumating sa bahay nila si Brixon na halatang pagod din at hindi maayos ang suot na tsinelas. Pagpasok pa lang nito, agad nitong inilapag ang hawak na pandesal at dyaryo sa lamesang yero. Pre, may balita ko. Napatingin si Yandro. Ano? Hinanap ka raw ni Paulette sa dati mong center kahapon, tapos may nakita raw silang butas sa papeles. Sigurado ka? Oo, hindi ko lang alam lahat ng detalye pero hindi kanila basta binitawan. Saglit na nanahimik ang buong silid. Parang may maliit na ilaw na sumindi sa gitna ng dilim. Sa kabilang panig naman ng siyudad, mas mabilis nang gumagalaw ang mga pangyayari. Sa isang pribadong conference room sa Vergara Tower, magkaharap sina Celestine, Attorney Liora, Paulette at Doña Izelra. Nasa mesa ang mga printed documents, laptop at ilang screenshots ng access logs. Sa unang pagkakataon mula nang sumabog ang iskandalo, hindi na malamig na pagdududa ang nasa mukha ni Celestine. Mas matalas na ito ngayon, mas mapanganib. Dahil kapag isang taong sanay magkontrol ay nakaramdam na niloko siya, ibang uri ng bagyo ang dala niya. Ipakita mo ulit, utos niya kay Paulette. Nag-scroll si Paulette sa screen. Ito po yung original system timestamps. Ayon sa records na ipinasa sa board, may manual override sa routing approvals. Pero yung override authority, hindi kay Yandro nakapangalan. Kaninong authority? Tanong ni Celestine. Huminga ng malalim si Paulette. Kay Vauro Gantala. Tahimik ang buong kwarto. Pagkaraan ng ilang segundo, si Attorney Liora ang nagsalita. May isa pa, yung pirma sa forms ni Yandro, pareho ang itsura pero hindi natural ang stroke, parang traced. At yung upload source ng documents, dumaan sa terminal na hawak ni Lunara noong gabing nasa field si Yandro. Napatayo si Doña Izelra mula sa kinauupuan. Sabi ko sa'yo, Celestine, ang kabutihan ng tao hindi ganun kadaling pikein, pero ang kasamaan, madalas may papel at plano. Napahawak si Celestine sa gilid ng mesa. Hindi siya agad nagsalita. Sa loob-loob niya, malinaw na ngayon ang pait ng pagkakamali niya. Hindi lamang niya pinagdudahan ng isang inosenteng tao, sinaktan niya ang taong unang nagpayanig sa matagal nang nagyalong bahagi ng puso niya. Set the board meeting, malamig niyang sabi. Today. Celestine, sabi ni Liora, kapag ginawa mo to ng diretsyo, lalaban si Vauro. Good, sagot niya. Pagod na akong maghintay. Samantala, walang kamalay-malay si Vauro na gumuguho na ang mainat niyang itinayong bitag. Nasa opisina siya nang puntahan siya ni Lunara. Sir, bulong nito, parang may kakaiba. Hindi ako komportable. Bakit? Kanina nakita ko si Paulette na may kausap na lawyer. Tapos parang hinihingi nila yung server trail. Sandaling tumigas ang mukha ni Vauro pero agad din siyang ngumiti. Relax, wala silang mapapatunayan. Pero paano kung meron? Lumapit siya kay Lunara at ibinaba ang boses. Ang problema sa'yo, masyado kang nauunang matakot. Ikaw, hindi ka ba natatakot?
Hindi agad sumagot si Vauro, sa halip ay tumingin siya sa glass wall ng opisina kung saan tanaw ang abalang lungsod. Hindi ako umabot dito para matalo ng isang hamak na warehouse boy. Ngunit pagsapit ng hapon, nagsimula na siyang mabahala. Sa emergency board gathering, puno ang conference hall ng mga pangunahing tao sa foundation at sa ilang sangay ng Vergara Group. Nandoon sina Esteban Creel at iba pang board members. Dumating si Vauro na kalmado ang muka, ngunit nang makitang naroon sina Attorney Liora, Paulette at maging si Doña Izelra, may malamig na kutob na agad na tumama sa kanya. Ilang minuto pa ay bumukas ang malaking pinto at pumasok si Celestine. Wala itong dalang folder, isang tablet lamang ang hawak niya, ngunit sapat na ang tindig at tiring nito upang mapatahimik ang buong silid. Simulan natin, sabi niya. Sa una, inilahad ni Attorney Liora ang legal inconsistencies sa report laban kay Yandro. Sinundan iyon ni Paulette na isa-isang ipinakita ang discrepancies sa audit trail, approval logs at digital timestamps. Pagkatapos noon ay tumayo si Crescida na tahimik man ay matatag ang pananalita at pinatunayan na nasa field assignment si Yandro sa mismong oras ng mga illegal reroutes. Hindi siya pwedeng nasa 2 lugar ng sabay, sabi ni Crescida. At hindi rin siya kailanman binigyan ng access level para sa override na ginamit sa records. Nagsimula ng magbulungan ng mga tao sa loob. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Esteban Creel, halatang nababahala. Doon na inilabas ni Celestine ang pinakahuling ebidensya, isang voice recording na nakuha sa tulong ng Internal Risk Review Team matapos matrace ang isang lumang backup mula sa terminal ni Lunara. Sa recording, malinaw ang boses ni Vauro. Siguraduhin mong lalabas ang pangalan ni Yandro sa forms. Kapag natanggal siya, wala nang istorbo. Nawala ang kulay sa mukha ni Lunara. Hindi ko, nanginginig nitong sabi. Tahimik, malamig na utos ni Celestine. Napatingin ang lahat kay Vauro. Sa ilang segundo, pilit pa niyang pinatili ang anyo ng isang lalaking kontrolado ang sitwasyon. Ngulit sa daming mata sa paligid, unti-unti ring nabasag ang kumpiyansa niyang iyon. Talaga? Sabi ni Liora. Kasi bukod sa recording, may bank trail din. At may statement na si Lunara kung gugustuhin niyang ilagtas ang sarili niya. Napatingin si Lunara kay Vauro at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita roon ang taong makapagsasalba sa kanya. Ang nakita niya ay isang lalaking handa siyang isakripisyo para lamang manatili sa pwesto. Ako lang po ang nag-upload, nanginginig nitong sabi. Pero si Sir Vauro po ang nag-utos. Siya po ang nagpagawa ng pirma. Siya rin po ang nagsabing kailangan matanggal si Yandro bago siya tuluyang pagkatiwalaan ni Ma'am Celestine. Lalong lumakas ang bulungan sa loob ng silid. Tumayo si Vauro. Mga walang utang na loob kayo. Lahat ng ginawa ko para sa kumpanyang to. Hindi, putol ni Celestine at halos nagyelo ang buong kwartong iyon sa lamig ng boses niya. Lahat ng ginawa mo para sa sarili mo. Lumapit siya ng bahagya sa mesa. Nakatingin ng diretso kay Vauro. Pinaglaruan mo ang tiwala ko. Sinira mo ang pangalan ng isang taong mas marangal pa sa'yo kahit wala siyang kalahati ng yaman mo. At ginamit mo ang pundasyon ng pagtulong ng pamilya ko para sa sarili mong ambisyon. Walang nakasagot. Effective immediately, pagpapatuloy niya. Terminated ka sa lahat ng posisyon mo. At pagkatapos ng meeting na ito, haharap ka sa kasong isasampa laban sa'yo. Gusto pang magsalita ni Vauro, ngunit papalapit ng 2 security personnel. Halos hindi makapaniwala ang lahat habang inilalabas siya sa conference hall kasama si Lunara na tuluyan ng bumagsak ang anyo. Nang matapos ang kaguluhan, iisa na lamang ang nasa isip ni Celestine. Nasaan si Yandro? Nabisuhan na po, sagot ni Marnix, na naroon din sa labas. Pero hindi pa siya makapaniwala. Puntahan ko siya. Pagdating ni Celestine sa tondo, halos mapatigil ang ilang tao sa eskinita sa pagkakita sa itim na sasakyan at sa eleganteng babaeng bumaba roon. Agad sumilip si Tia Mandy sa bintana. Maging si Brixon na noon ay nasa tapat lang ng bahay ay napabuntong hininga sa gulat. Grabe, parang ibang planeta talaga. Nang kumatok si Celestine sa pinto ng pamilya Velez, si Miren ang nagbukas. Nang laki ang mata ng dalagita. Po? Nandito ba si Yandro? Maya-maya, lumabas si Yandro. Payat pa rin, halatang puyat,
ngunit tuwid ang tindig. Nang magkaharap sila, parehong tila nawalan ng agarang masasabi. Ayos na ang lahat, unang sabi ni Celestine. Napatunoyan na naming wala kang kasalanan. Napalunok si Yandro. Talaga po? Tumanggo siya. Si Vauro ang may pakana, kasama si Lunara. May ebidensya na. Parang nawala ang hangin sa dibdib ni Yandro. Napasandal siya sa gilid ng pinto, hindi sa panghihina, kundi sa bigat ng lahat ng dumaan at sa ginhawang biglang sumabog matapos niyang isipin na tapos na ang mundo niya. Pero, nanginginig ang boses niya. Bakit parang mas masakit pa rin? Doon unang nabasag ang sariling depensa ni Celestine. Lumambot ang mukha niya at sa unang pagkakataon, hindi bilang bilyonarya o pinuno, kundi bilang isang taong nagkamali, humarap siya sa kanya ng buong katapatan. Dahil nasaktan kita, hinina niyang sabi, at hindi sapat na mapawalang sala ka lang, dahil pinagdudahan kita noong panahon na dapat ipinaglaban kita. Tahimik ang buong paligid, maging si Tia Mandy na usyosera kung normal na araw ay hindi man lang umubo sa gilid, parang nirerespeto ng buong eskinita ang sandaling iyon. Hindi ko po kayo masisisi, sagot ni Yandro makalipas ang ilang segundo. May hawak kayong ebidensya. Hindi iyon sapat na dahilan. Mas pinili kong magtiwala sa papel kaysa sa taong nakita kong gumastos ng huling pera para sa isang matanda na hindi niya kilala. Napayuko si Yandro at doon niya napagtantong hindi lamang siya napawalang sala. Nakita rin. Tunay na nakita. Makalipas ang mga buwan, tuloy-tuloy ang pagbabagong sumunod. Tuluyang masampahan ng kaso si Vauro at matapos ang habang proseso, nahatulan dahil sa pandaraya, falsification at corporate sabotage. Si Lunara naman ay nakipagtulungan sa investigasyon kapalit ng mas magaang na kaso, ngunit tuluyan ang nawala sa mundo ng corporate communications. Ang dating mga taong takot magsalita sa loob ng kumpanya ay nagsimulang huminga ng maluwag. Mas naging mahigpit at mas malinis ang sistema sa ilalim ng direktang pagbabantay ni Celestine at Liora. Samantala, si Yandro ay hindi lamang ibinalik sa dating posisyon. Sa mismong mungkahi ni Crisida, Paulette at Brother Elian, ginawa siyang program lead ng isang pinalawak na social enterprise arm para sa community distribution at elder support. Hindi niya iyon agad tinanggap. Ako ba? Gulat niyang tanong nang sabihin iyon ni Celestine sa kanya. Oo, dahil alam mo kung ano ang kailangan ng mga tao bago pa nila sabihin. Nang tuluyan niya iyong tanggapin, mas lalo pang gumandang buhay nila. Nakalipat ang pamilya Velez sa isang mas maayos na bahay. Hindi man malaki, ngunit hindi na tumutulo ang bubong kapag umuulan. Si Salve ay tuluyan ng nakapagpagamot ng maayos at nagkaroon ng mas tahimik na pang-araw-araw. Si Miren ay nakapagtapos ng nursing makalipas ang ilang taon, tangang ang medalya at may luha sa matang niyakap ang kuya niya sa graduation. Kuya, sabi nito habang umiiyak, kung hindi dahil sa'yo? Hindi, putol ni Yandro, nakangiti. Kung hindi dahil sa lahat ng tiniis natin. Maging sina Tia Mandy at Aling Senyang ay hindi nakalimutan ni Yandro. Isinama niya ang karinderya project ni Tia Mandy sa livelihood network ng foundation, habang si Aling Senyang naman ay tinulungan niyang mapalaki ang tindahan at gawing supplier ng basic goods sa ilang outreach centers. Si Brixon na matagal ng kaibigan sa hirap ay ginawa niyang operations supervisor sa isang bagong district hub. Pre, sabi ni Brixon, minsang pareho silang nag-aayos ng mga kahon sa bagong pasilidad. Baka sinampal ka niya. Natawa si Yandro. Hindi kita boss, mas madaldal ka pa rin kaysa sa trabaho mo. Hindi rin nanatiling pareho ang ugnayan ni Yandro at Celestine. Hindi ito minadali, hindi ito naging biglaan. Dumaan ito sa maraming buwan ng pag-uusap, ng pagtutuwid ng mali, ng unti-unting pagbubukas ng mga sugat na pareho nilang matagal nang itinatago. Natutunan ni Celestine na hindi lahat ng tao ay may kapalit ang kabaitan. Natutunan din ni Yandro na pwede palang mahalin ng hindi kinakailangang unahin lagi ang takot.
Isang tahimik na hapon habang magkasama silang nakatingin sa ginagawang gusali sa isang dating bakanteng lote, nagsalita si Celestine. Alam mo kung para saan to? Para sa bagong center? Hula ni Andro. Hindi lang center. Sabi niya, tahanan. Sa harap nila ay unti-unting nabubuo ang Casa Izelda, isang sentro para sa mga abandonadong matatanda, mahihirap na pamilya at mga kabataang kailangang makabangon sa buhay. Ipinangalan nila iyon kay Doña Izelda na nooy mas madalas nang ngumiti at mas payapa na ang mga mata. Sa bungad ng gusali, sa loob ng isang maliit ngunit mailiwalas na salamin ng kahon, inilagay nila ang unang pares ng simpleng sapatos na binili ni Yandro noong araw na umuulan sa waiting shed. Hindi ko akalaing itatago niyo pa yan, sabi ni Yandro habang nakatitig sa sapatos. Dapat lang, sagot ni Doña Izelda, na nooy nakaupo sa wheelchair ngunit buhay na buhay pa rin ang mga mata. Diyan nagsimula ang lahat. Makalipas pa ang ilang taon, sa pagbubukas ng Casa Izelda, sama-samang naroon ang lahat ng naging bahagi ng laban nila. Si Salve na mas mailiwalas na ang mukha, si Miren na ngayon ay isa ng lisensyadong nurse, sina Cressida at Paulette na abala sa programa, si Brother Ilian na nagbasbas sa lugar, si Brixon na halos maiyak sa yabang habang suot ang unang formal barong sa buhay niya, at si Tia Mandy na paulit-ulit na nagsasabing hindi niya akalaing aabot sila sa ganito. Sa gitna ng seremonya, hinawakan ni Celestine ang mikropono at tumingin kay Yandro. May mga bagay sa buhay, sabi niya, na hindi binabago ng bilyones, koneksyon o kapangyarihan. Minsan, isang pares lang ng sapatos, isang pusong marunong maawa, isang taong hindi kilala ang tinulungan pero hindi tinipid ang kabutihan. Nang tumingin siya kay Yandro, wala nang bakas ng dating malamig na pader sa mga mata niya. At doon, sa harap ng mga taong naging sakse sa guho at pagbangon nila, malinaw ang wakas ng kwentong minsang nagsimula sa isang bangketang basa sa ulan. Si Yandro, ang binatang matagal na panahon ay walang-wala kundi sipag, hiya at mabuting puso, ay nagkaroon ng marinaking na buhay, buo at maayos na pamilya at isang pag-ibig na hindi siya tiningnan bilang kawawa kundi bilang kapantay. Si Celestine, ang bilyonaryang anak ng matandang tinulungan niya, natutong maging tao bago maging makapangyarihan. At si Doña Izelda ay namuhay ng payapa. Masayang nasaksihan na ang kabutihang minsang naranasan niya sa ilalim ng ulan ay hindi lamang nagligtas sa kanyang mga paa, kundi nagbukas ng landas para sa isang tahanan na tutulong sa napakaraming buhay. At sa tuwing may dadaan sa Casa Izelda at mapapatingin sa lumang pares ng sapatos sa salamin, may paalala roong nakaukit sa maliit na plaka sa ilalim nito. Ang pinakamalaking himala ay nagsisimula sa kabutihang hindi naghihintay ng kapalit.